Officially, the municipality of Balatan is a fourth-class municipality in the province of Camarines Sur, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 30,669 people. Balatan was founded by Don Gregorio Balatan, also its first mayor and founder of the municipality's first school. The Balatan Institute Memorial High School, formerly Balatan Institute. Balatan is not an old municipality like the other towns in the 4th district. It was once a sitio known as Siramag, which belonged to the town of Nabua. In 1951, Camarines Sur Provincial Board member Gregorio O. Balatan Sr. proposed a resolution to divide Nabua into two municipalities, Nabua and Balatan. Balatan then was separated from its mother town and became independent on December 3, 1951, under Executive Order number 485 of then President Elpidio Quirino. It was named after Don Rufino Balatan, which is the father of board member Gregorio O. Balatan Sr. Welcome to Barangay Luluwasan! Let's embark on a journey to discover the heart and soul of this charming barangay. It's a vibrant community with a rich history, warm-hearted people, and a unique culture that's waiting to be explored. Whether you're seeking adventure in nature, a taste of peaceful retreat, Luluwasan has something to offer everyone. So, let's dive in and discover what makes Barangay Luluwasan such a special place. Get ready to be amazed by its beauty, people, and its history. Good day po, sir. I'm Marian Esperet, student from Don Gregorio of Balatan Institute. Why is it called Luluwasan? Luluwasan. Okay, so as a barangay secretary, my name is Felix Razo Andaya II. So as a barangay secretary of this barangay, according to the history of Barangay Luluwasan, before the town of Balatan in Camarines Sur was called Luluwasan, it is only a sitio from Nabua. Sitio barangays of the town of Nabua, na which is nga tinatawag na Siramag. So sa ngayon, siya ang naging sentro o poblasyon ng Balatan. So from Bicol word, ang luluwasan coming from or came from luwasan. So ibig sabihin, si labasan siya. A short way of entryway na kang sitio Siramag from Kabanbanan. Kumbaga pag galing ka sa labas ng Balatan from Nabua, pagpapasok ka ng Balatan or sa sitio, unang matatanaw mo, yun ang sabi, unang matatanaw o unang kang lalabas from Kabanbanan ang luluwasan and then Siramag. Dahil sa doon, usong-uso pa si paglalakad, masyado pang makapal yung mga puno, kumbaga parang forest na forest pa siya. So, since uso noon ang paglalakad lang, di pa usang transportation, bukod sa kalabaw, yun ang nagiging unang bungad pagkalabas pa lang ng Kabanbanan or Lagana, matatanaw mo ang Siramag at luluwasan. So, kaya, dyan nagsimula ang salitang luluwasan. Luwasan or in Tagalog, labasan or exit point siya ng Nabua. I'm Erica Lindaran, student from Don Gregorio o Balatan Institute. Tatanong ko lang po if how people discovered Barangay Luluwasan. So, after na-discover ang Barangay Luluwasan o ang barangay namin, the common way of living of the inhabitants or our constituent here in barangay is a fishing and agriculture. So, more on two sources of income, fishing and agriculture, which is related to the small traders and fish vendors and all, and this is a common occupation. So that's why ang mga tao na encourage po dito sa atin na manirahan dahil
may source of income, malapit sa dagat, at may kabundukan na pwedeng pagtataniman. Kumbaga nga, ang sabi nga, Luluwasan is a center of socio-economic tourism. Yun ang naging basehan siguro ng tao kung bakit naging willing silang manirahan dito sa barangay dahil nga sa maraming pagkukunan ng income o pagtatrabaho. Good day, sir. I'm Wani Arsha. I'm myself, student from Don Gregorio Balatan Institute. So here's my question po. Were there any significant historical events that shaped the development of Barangay Luluwasan? Sa pagkakalam ko, isa lang noon na nagkaroon ng celebration, yun yung pag-celebrate kay Saint Joseph the Worker, which is the patron of the barangay, na siya naman dinonate ng Mrs. Crescencia Sonyas, na naging dahilan na maging isang inspirasyon ng Barangay Luluwasan, ng mga tao ng Barangay Luluwasan, at sanhi ng pagkakaroon ng kapistahan dito sa amin na dinadaos tuwing March 16, 17, 18, and 19. Yun yung significant na naging tradisyon at naging selebrasyon sa kasaysayan ng Barangay Luluwasan. So, next question po. What language or dialect is spoken at Barangay Luluwasan? Commonly, ang nakasanayan talaga dito sa barangay namin ng mga salita, ng mga lengguwahe, kadalasan ay sinasalita at Bicol Rinconada, Bicol Naga, and Bisacol. Kasi alos karamihan dito, halo-halo na din yung Bisaya na came from Visayas, I mean Masbate and Burias. So dito, halo-halo ang salita. Pero kadalasan, Bicol Rinconada ang salita dito. Good day, sir. So, I'm John Mark Ruman Espirito, a student from Don Gregorio Balatan Institute Incorporated. I am here to conduct an interview in regards in your barangay. So, the first question is, it's all about the economics of Barangay Luluwasan. First, what is the main source of income and what is the famous or well-known products in your barangay? So thank you so much, John Mark. You are a student from Don Gregorio Balatan Institute. So I think the famous or the main source of income in our barangay is ang paglalawod or pangingisda. So sa paglalawod, pangingisda, so dyan po nagkakaiguan ng income ang mga resident from Barangay Luluwasan. And then I think the famous product we offered is ang pagtutuyo. So we have a lot of fish na pwede namin ibenta sa labas out of the municipality. Meron kaming famous toyo na tinatawag naming laygit. Yan yung mga talagang kumbaga well-known sa barangay namin. So yun po. Go. Thank you, sir. The second one is, what are the main economic problem facing residents of Barangay Luluwasan? So I think the economic problem that facing the residents of Barangay Luluwasan is kapag merong dumadaang bagyo. So because of that, yung mga natural disaster, nagkakaroon kami ng maduming dagat at yung hindi makapaglaot yung mga tao sa barangay namin. So I think yun yung pinaka-biggest problem na kinakaharap namin. Kasi yung kasi namin din sa Luluwasan, yung income namin dyan, nakadepend kami sa magandang panahon. So sometimes kapag nagkakaroon ng disaster, so yun naman yung medyo humihina talaga yung income and then humihina yung economic namin. Kasi aside sa nagiging madumi yung dagat, hindi nakakapaglaot yung mga mangingisda, so nagkakaroon ng mababang income. So I think that's the biggest problem
that we are facing. Na kinakarap, hindi lang naman pala kami, pati yung ibang tao sa luluwasan, even yung mga magsasaka, yan. Natural disaster. Okay, thank you, sir. Hi sir, I'm the next interviewer. So sir, I'm Alexandra Nicole Boyasa and this is my question. What is the total population of Luluwasan? So based on the data gathering, the total population of our barangay, which is in Barangay Luluwasan, is I think 4,721. Next sir, how many are born every year? So that question, parang hindi ko masyado siyang alam. For the ano lang naman, yung estimated lang naman based on the data gathering sa mga ng mga empleyado sa barangay namin, I think 20 a year. How many total youth are there in your barangay? So, since nung nanalo ako as SK chairperson sa barangay namin, so we conducted an interview sa mga youth. So, the total population of youth in our barangay is 1,200. Estimated pa lang siya kasi hindi pa siya, unfinished pa kasi yung interview namin. So, yung mga na-interview pa lang namin is nasa 1,200. So, as of now kasi yung population ng mga youth sa barangay namin is nag-increase compared way back 2019 to 2022. Another question sir, how many senior citizens are there in your barangay? How many senior citizen in our barangay? So, again, based on the data gathering, 323. So, yun yung pinaka-population ng mga senior citizens sa amin. So, Hi sir, good day. This is my question about, it's all about geography. My first question po is, do you keep your barangay clean? of course, actually, in our barangay, we conducted twice a month clean-up drive in coastal and yung sa palibot sa barangay namin. So, for those who didn't know, so ang barangay namin, nanalo po kami sa cleanliness sa coastal. So, naka-assign doon yung mga youth ko. So, very, parang very, kumbaga, nagbibigay yun sa amin ng reason kung bakit mas lalo namin na papanatiliin talaga yung kalinitan sa barangay namin. Are there any activities you are implementing for the cleanliness of your barangay? Of course, we have a lot of activities na kailangan namin i-implement para mapanatili yung kalinitan sa barangay namin. So, as SK chairman, so yung mga activities na ini-implement namin, like yung proper waste segregation, naglilinis kami sa coastal, talagang iniikot namin yung buong coastal para ma-maintain namin yung cleanliness, especially ngayon kapag may mga disaster na nangyayari, talagang after the bagyo, yung mga dumi talaga sa coastal talagang sobrang dami. Kaya yung mga activities na ini-implement namin, like yun nga, yung sabi ko nga, clean up drive, tapos yung mayroon din kaming seminar about proper waste segregation, yun. So, at least makakatulong yun para mas mapanatili namin yung kalinisan sa barangay namin. So, kaya hindi naman namin, deserve naman namin na bigyan ng awards during the search for cleanliness, net and green, kasi nag-effort naman talaga kami. At nakita naman yun ng buong ng buong municipality natin, which is dito sa Balatan, like especially yung mga judges, kung gaano nag-effort yung mga tao sa barangay namin para mapanatili yung kalinisan. Kaya yung mga activities like seminar and yung clean up drive, so isa yun sa mga activities na talagang very goods para mapanatili yung kalinisan sa barangay namin. So that's all. What are the popular tourist spots in your barangay people visit? I think the popular tourist spot in our barangay is yung tabing dagat namin, yung dagat talaga mismo.
Kasi bukod sa malinis kasi yung dagat namin, hindi siya tulad sa ibang barangay na mabato and then malambot yung lupa. Sa amin, very maganda talaga. Maganda yung mga yung lupa and then hindi siya mabato, walang yung sea urchin. Talagang maganda siya, malinaw. And then meron pa naman kaming very ini-improve pang soon na magiging tourist spot din siya yung Husay sa amin. Kasi halos yung ibang mga taga-barangay, like for example, mga taga-barangay Duran, Siramag, yung ibang mga taga-barangay pumupunta sa amin para i-visit lang yung Husay namin. So, siguro soon, kapag nagkaroon ng budget yung barangay namin, so i-improve namin yun para at least meron na kami ipagmamalaki pang isa aside sa dagat namin. So, yun. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Ara Elcano, student from Don Gregorio Obalatan Institute. I'm here to conduct an interview in your barangay. So, what is the cultural and social behavior of the residents at Barangay Lutuwasan? Regarding sa iyong questions, nowadays concerning for the social and behavioral or cultural behavior ng aming residente sa barangay, ay di pa naman nawawala yung nakasanayang tradisyon na bayanihan. Yung pagkakaroon ng pagkakaisa sa panahon ng pangailangan at na may panahon na darating ang kasakunaan o just in case may disaster, may kalamidad, di pa naman nawawala ang mga ganong pag-uugali na nakasanayan as cultural natin mga Pilipino, especially dito sa ating barangay. Hey po, ma'am. I am Marian Esperer po, student from Don Gregorio Obalatan Institute. Here's my question po. What are the barangay plans for future development po? Ako naman po si Punong Barangay Visitas Asorbermas. Ang aking plano sa aking barangay, magkaroon ng mga tao sa amin, magkaroon ng sapat na kabuhayan at magkaroon ng makapag-aral ang mga lalo na ang mga kabataan para sa ikaka-asenso ng barangay at mabigyan ng mga lalo na sa mga library project para magkaroon na madagdagan ang pagkakitaan ng mga tao sa bahay. Thank you po. Good day po, ma'am. I'm Erica Lynn Duran, a student from Don Gregorio Obalatan Institute. Tatanong ko lang po, what are the main priorities for community development at Barangay Luluwasan? Si Punong Barangay Visitas Asorbermas, kung para sa akin yun na nga, ang dami sanang hindi lang isa ang priority, kundi kung mapupwede ang yun na nga ang sinasabi ko, ang mga pinakaunang dapat na priority sa barangay. Unang-una yung mga kalsada, para kung kalsada ang mas mauna, pwedeng mas maraming mga negosyante ang papasok sa barangay namin para mabigyan din ng pag-aasinso o pag-unlad ang isang barangay na ganun din para sa makakatulong sa kabuhayan ng mga tao dito sa amin. Yun lang. Thank you po. Who is in charge of the Barangay Luluwasan? And Punong Barangay. Pero may mga kasamaan din ako sa tulad na iba't may kanya-kanya kasing obligasyon na may mga kanya-kanyang trabaho tulad ng sekretary, siya ang mahawak ng mga lahat ng mga dokumento sa barangay. Yung treasurer naman, siya ang pag-alaga ng may tawag yung pera ng barangay. Tapos yung mga kagawad na may kanya-kanya silang komiteba, pero nanggagaling din sa akin yung parang disposisyon sa kanila bago gumalaw yung bawat isa sa kanila. Thank you po.